Volcanic smog wrapped the sky in some parts of Calabarzon and nearby areas this morning. And all that galing sa Taal Volcano. Ang detalye mula kay News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, bakit kailangan magsuspindi ng klase? Sa maraming areas, ganun ba talaga kalala yung VOG mula sa Taal? Hi, Lord, Denise. Yeah, actually, ramdam pa rin no, yung volcanic smog or VOG dito sa Talisay, Batangas. And that's the reason why most of the LGUs here suspended the classes or shifted the classes into modular learning because of the effects of the VOG, especially last night until early this morning. Makapal talaga yung haze o yung usok dito sa area. Bagamat wala nang naamoy na kakaiba kapag inalis yung face mask, medyo mahapdi pa rin sa mata at balat yung hangin sa lugar. Kaya naman, most of the residents balik sa pagsusuot ng face mask. No, magmula kasi kahapon, kapansin-pansin nagkaroon nga raw ng haze sa paligid dulot ng sulfur dioxide o yung asupre na ibinubuga ng Bulkang Taal. Marami sa kanila nagrereklamo ng hirap sa paghinga, pati na pangangati ng mata at lalamunan. Sabi ng PHIVOLCS, araw-araw naman daw patuloy na nagbubuga ng sulfur dioxide itong Taal Volcano, pero mas lumala lang daw at naging VOG dahil nga sa hindi gaanong malakas na hangin kahapon. Sa tala ng ahensya, hindi bababa sa 1,000 toneladang sulfur dioxide ang ibinubuga ng Taal Volcano kada araw. At dahil sa VOG, hindi makita ngayon yung bulkan matapos mabalot pa rin ng usok. Pero alam nyo, sa pag-iikot ng News 5 team dito sa area, napansin not wearing a face mask anymore. Sabi ng mga residente mismo ng Talisay who doesn't wear a face mask, dala ng pagiging sanay na raw nila sa ganitong sitwasyon ng bulkan. Ang iba naman, abay dumayo pa rito. Makita lang daw ng malapitan itong Taal Volcano matapos mabalitaan nga itong volcanic smog. Nananatiling nakataas alert level 1 itong Bulkang Taal. And so far, some barangays and LGUs here give free face mask to some affected residents due to the effects of VOG, and nakastandby din naman yung ilang supplies sa mga municipal hall and city hall kung sakasakaling kakailanganin. Oo. Mon, saan ka nakapwesto ngayon? I am right now in Talisay Baywalk here in Batangas. Itong Talisay Baywalk na to. Oo. In Talisay Baywalk, dito yung pinaka-perfect spot if you want to take a picture as a background. Oo, tama. Sa baba na yan, ano? Nako, Mon, para sa mga hindi pa nakaka-experience, ano? Ako naamoy ko yung VOG na yan at yung amoy ng asupre o sulfur na baka akala ng marami na hindi pa nakaka-experience one. Baka akala na parang may sinusunog lang, hindi pa may sinusunog ng mga dahon sa tabi-tabi. Paki-describe sa atin in the most graphic way possible kung ano'y amoy talaga ng ganyan. Actually, Lord, no, luckily, when we went here dito sa Talisay, yung amoy nabawasan na. Pero yung hapdi sa mata at saka dun sa balat, yun yung medyo hirap pa, no? Kasi yung sa mata talagang kahit wala kang ginagawa, as in, parang pag naglalakad ka or nakaupo ka lang, something na may mahapdi sa pilik mata, sa mata mismo na pumapasok, no? And then, yung amoy, hindi na masyado eh. Well, ako alam po rin kasi yung amoy ng sulfur dioxide. Pero within this, mula kanina umaga to this point, wala na. Whenever we remove our face mask, para nga sana i-testing kung may amoy pa ba, wala na kaming naamoy naman yun. Talagang masakit pa lang din yung sa mata at saka sa balat. Luckily din kasi one of the reasons, sabi din ng PHIVOLCS, na maaaring nakadagdag dahilan bakit hindi na gaanong amoy yung sulfur dioxide. Mas mahangin kasi ngayon at bumuhos din yung ulan dito sa area in which yun yung sinasabi ng PHIVOLCS na makakatulong na mag-disperse dun sa sulfur dioxide within the air. Pero babala nila kapag malakas din talaga yung sulfur dioxide at umalo sa hangin, acid rain naman daw yun. Mon, ano naman yung advice? Because we understand na yung hindi na masyado naamoy pero masakit sa mata, no? What can be used as remedy kung sa balat at sa mata mahapdi pa? Oo, the first advice talaga ng mga officials dito and experts talaga, Denise, is to remain indoors, no? That's number one. And if you have no choice, kundi lumabas pa rin ng bahay, please wear face mask, any protective gear sa inyong mata, at saka sa bibig at ilong. If you have no face mask at all, or if you don't have any face mask, yung wet cloth, pwede rin daw yung gamitin yon, at saka hugasan lamang after nyo ma-expose sa mga ganitong klaseng sulfur dioxide outside. At pwede rin uminom ng tubig kung sakaling may mga malalanghap nga kayo, no? One of the suggestions yan and advice ng Department of Health naman para sa mga residents na hindi mapipigilan makalabas ng bahay dahil nga sa kanilang mga
activities and engagements. Oo, Mon, kasi nagtanong sa'yo, walang mga vag-vag na mga ganyan sa Paris, eh, no? Pero, okay, Mon, normally, ano ba, para sa mga kapatid natin nakikita, ano bang indication ng pag-issue ng VAG? Halimbawa, may kasunod ba ito? Ano ba bang mas dapat abangan natin, yung pag-spew ng buhangin, ng abo, o VAG? Ano ba yung mga ibig sabihin ng mga bagay na ito, Mon? Oo. Actually, yung PVOX tungkol dyan, at naitanong din natin sa kanila, no, kung ano bang indication and implication, if ever, nitong sulfur dioxide emission that resulted to VAG or volcanic smog. Ang sinasabi nila, kasi we are asking if we are going to elevate ba yung alert level ng Taal Volcano into alert level 2, which is currently alert level 1 dahil nga sa sulfur dioxide. Hindi naman daw, kasi nga may mga parameters. Naku. Tatlo ito magdudulot pa ng kailangan nila itaas. Pero itong volcanic smog o yung VAG, talagang walang ibang hintay dito kundi mawala lang ito sa hangin. Para lang talagang usok na normal na madidisperse lamang siya kung tatangay na siya ng hangin o kung makakalo sa kaulan. So, in terms of may mga paparating pa ba na mga another batch no ng sulfur dioxide o asupre, yan ang hindi masabi ngayon ng PVOX dahil nga sinasabi nila sa atin, patuloy pa rin sa pagbuga ng sulfur dioxide itong bulkan mula nung ito ay nag-erupt no last 2020 pa. So it didn't stop yung kanyang paglalabas or pagbubuga ng sulfur dioxide. So another smog, another VAG can happen again kung sakaling magkaroon na naman ng mga instances na mawala na naman yung lakas ng hangin at talagang manatili lamang siya sa ground dahil nakapaligid no yung mga bayan dito sa mismong Taal Volcano. Alright. Maraming salamat sa updates. News 5 correspondent Mon Gualvez. Ingat po sa crew natin dyan.